Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Distribusyon ng mahigit 10.5 milyong pisong pondo na tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga benepisyaryo ng kanilang programa na isagawa sa Labor Day celebration ng Mountain Province. Si Donna Kawis Balio mula RP Bontoc sa balita. Naisayangkat iti Labor Day celebration ti Mountain Province ti distribution ti nasruk 9.5 million pesos at tulong ti Department of Labor and Employment wenno DOLE ken TESDA kadagiti benepisyaryo ti programa da. Agatad nasruk 2.5 million pesos tinyawat ti DOLE iti munisipyo ti Sabangan para iti livelihood projects ti 50 ket 7 a benepisyaryo. Lagpas 1.5 million peso met naited iti Bontoc para kadagiti individual, parientes ti child laborers ken miyembro ti Maligkong Farmers and Irrigation Association. Adamat naawat ti provincial government ang nasruk 3 milyon piso para iti tupad ken livelihood assistance kadagiti rebel returnees, parolees ken probationers ken dagiti napili nga individual. Naiyawat pa iti DOLE ti sweldo dagiti benepisyaryo ti government internship program ken nasruk gasot at tupad workers ang napondoan manipod itinasrok 2.2 million pesos. Apondo, tinasrok 900,000 pesos ditoy ket nagapo iti opisina ni Senador Risa Ontiveros. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis Balio. Tupad Government Internship Program o GIP Payout, DOLE Integrated Livelihood Program o DILP at kadiwa ng Pangulo ilan sa mga tampok na aktibidad sa selebrasyon ng 122nd Labor Day sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Na dumadumang aktibidad iti naisiyangkat para iti may kasangagasot ken 20 katwa selebrasyon ti Labor Day ti daytoy Mayo o 1 iti probinsya a Kalinga. May sakadagito iti payout dagiti benepisyaryo iti tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged o displaced workers kuno tupad ken Government Internship Program o GIP iti Department of Labor and Employment. Nasurok 5 gasot a benepisyaryo iti tupad iti imawat iti 4,300 pesos sa sweldo manipot iti panagtrabaho da iti sangapulong aldaw. Kastamot nga da iti 143 a GIP nga imawat matlagi iti sweldo da base iti aldaw a nagubraan da. May nagiti daytoy inibkas ti Governor James Silduba iti mensahe na kadagiti benepisyaryo panggap iti tulong ken kinapatag dagiti programa iti gobyerno. Kabayatan na i-award iti cheque para kadagiti benepisyaryo iti DOLE Integrated Livelihood Program, partikular dagiti napili a 40 ambulant vendors ti probinsya ken Gilgila Women's Association. Malaksit kadagiti programa iti DOLE na ilukat iti kadiwa ng Pangulo aparte matlag iti nasao at selebrasyon. Na dumaduma a lokal a produkto ti probinsya iti nailako tinalaklak a presyo. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan maigting pa rin sa pagsagawa ng advocacy campaign kontra droga. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Malat ninsan siya so pangikukurang na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA pianalabanan sa illegal ya droga jadluyaga Pangasinan. Unongad sa panibalon anti-illegal drugs advocacy campaign and symposium so ginawa daya dinauloan na sa Apitlan Opisina jad Dagupan City Jail.
Indalat-dat daad abitlan aktibidad susari konsepto na sa panabuso na droga, kaiba susari akapasilong iran probisyon at Republic Act 9165 o sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa persons deprived of liberty at akaibamat at sa ginawan symposium susari personnel na City Jail. Nangawamat sa opisina na sa workshop unungad Barangay Drug Clearing Program, jad natitilak ya 12 barangay jad syudad ya San Carlos ya apektado niya iligal na droga. Pinantungtungan damat so say kurangan ng pagagawon, penadeklaralan malinis at iligal na droga so sa kaya barangay tan anom nilan abitlan kurang. Manlalapod Dagupan City, siya si Sarah Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah Cayabyab. Rural-based women in rice farming focusing on black rice inilunsad para sa kababaihan ng Tagkawayan, Quezon. Magbabalita si May Formaran ng RP Lucena. Ang proyektong Rural-Based Women in Rice Farming focusing on black rice para sa mga kababaihan sa Tagkawayan, Quezon sa ilalim ng masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya ng tanggapan ng pambayang agrikultur. Ayon sa pabatid ng Tagkawayan LGU, ang proyekto ay nakasentro para lamang sa mga kababaihang magpapalay. Nilalayo ng proyekto na maipakilala sa merkado ang isang uri ng special rice na kung tawagin ay black rice at mahikayat ang mga lokal na magsasaka na magtanim ng ganitong uri ng bigas. Pinaplano din ng tanggapan ng pambayang agrikultur na mapataas ang halaga ng kanilang ani sa pamamagitan ng value adding sa maipuproduce na black rice ng mga kababaihang magpapalay. Ang black rice o mas kilala bilang forbidden rice ay may mataas na fiber at nagtataglay ng antioxidants na nakakabuti sa kalusugan. Bukod sa pangingisda, ang pagsasaka ay isa sa pangunahing ikinabubuhay ng nasa 45 barangay sa Tagkawayan, Quezon. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay May Formaran. Liblib na barangay sa bayan ng Catarman, Northern Samar, may bagong paaralan, health station at water supply system. Mula RP Calbayog mag-uulat si Zuzette Pretensio. May bago nga eskwelahan, health station ngan water supply system nga may 8 nga gripo ang barangay San Julian, usa nga interior nga barangay sa bungto San Catarman nga may 18 kilometros nga distansya tikang sa poblasyon. Ginpangunahan ni Catarman Municipal Mayor Antet Rosales, Department of the Interior and Local Government o DILG Northern Samar Program Manager Eduardo Diaz, ngan barangay Captain Sani Kagerhan, unblessing, inauguration ngan turnover sa mga ginsiring nga proyekto. Ginpondohan na nasabi nga tulong nga proyekto, pinaagi sa DILG Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program, nga ginpatuman sa Catarman LGU ug nahimugso tikang sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCOC para sa pagkontra sa insurhensya sa probinsya sa Northern Samar. Sa mensahe ni Mayor Antet, ginanunsyo naman niya ang sunod nga mga proyekto para sa barangay, sugad sa pagtugtong sa konkreto nga kalsada sa barangay, 6,000 square meters nga lote para sa covered court, ngan mga bag-o nga lingkuran para sa San Julian Elementary School. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Suzette Pretensio. Tubain ka ng Lionheart Farms sa Palawan itinanghal na Kathas Best Beverage 2024. Narito si Miriam Basig ng RP Palawan. Ingtanghal nga Kathas Best Beverage 2024 ang The Power of Slow, ang kukos nga produkto yung Lionheart Farms digi sa probinsya ang Palawan. Ing dawat ang dingag sa natabong 17th IFEX Philippines Media Preview Ikatha Awards for Food category nga ingbuat sa Philippine International Convention Center o PICC Complex sa syudad ing Pasay, Manila, ang kalabas nga petsa 26 Abril ang dagon nga dya.
Ing kilalara ang Lionheart Farms kana na ibang food company sa nasyon nga agapakita importansya ang Philippine innovation ig kakabang mga buhat. Sigon kay Rosel Fernandez, puno in communication, ig executive assistant sa presidente ang Lionheart Farms Philippines Corporation, puwera sa pagpapakilala yung bagong produkto sa Baracalan ay ing sa salaminda ang asambit nga produkto ang kaimportansyan ang pagiging maluyo sa kalibutang pirmi aga apura. Ang Power of Slow ay produktong tuba nga nasa lata igaktak daring mababakal sa mga Baracalan sa madason nga mga adlaw. Ingkon pa ni Fernandez nga ang pagbutang sa lata ay ingbuhat sa maamblig nga pagpagi para hindi aguman anang pagkaorganiko ig natural nga kalidad. Idea siguradong mas mayad nga pantelas sa mga namang mas mataas ang asukar nga baken matinlo sa kalawasan. Agalin sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Pagtulong ng pabahalaan sa sumukong 51 miyembro ng Komunistang Rebelde, magpapatuloy sa ilalim ng Sustainability Program ng gobyerno. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipamahayag sa Department of the Interior and Local Government o DILG Surigao del Sur nga magapadayon ang paghatag og suporta sa gobyerno sa mga misurrender nga miyembro sa Komunistang Rebelde ilawom sa Sustainability Program sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Maria Lourdes Martinez, Outcome Manager sa DILG Surigao del Sur, gipamahayag nga dakong matang sa natad sa pangkalinaw ang pag-surrender sa mga nahisgutang rebelde mao nga magapadayon ang paghatag usab og hinabang diha kanila aron nga balik sa normal ang ilang kinabuhi kauban ang ilang mga pamilya. Ang 51 ka mga Friends Rescued o FRs gipresentar diha kang Governor Alexander Pimentel niadtong Mayo 1 sa mga receiving units sa Philippine Army o PNP. Usa sa mga misurrender mao mismo ang nabilin nga leader sa Guerrilla Front 30 nga si Commander Nico. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Paglahok ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Athletic Association Meet, suportado ng Sulu Provincial Government. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Natayma kaanuyaon sin Ministry of Basic and Technical Education ato MBHTE Hasulu in Pondo gwada nga pamarinta lupasug pakayon ha magdurunggo-dunggo na Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Athletic Association ato Barma amit barantiyay mahi SDS kiram i-release in 1.6 million pesos check giantay Sulu Governor Dusa Cortan para halabi upat nga katos Sulu delegation na Barma at 2024 papauno na Cotabato City hapit siyang putagi sa simbulan yan May nakauna na nasabot hi SDS i-release sin di kainahan in pondo kaya kanta kay nasin ministry para panayam-nayam hangkan timukbal sa budget proposal kay Governor Tan amon tiya uranday sabsin kubnol magpakita sin panukuhin niya ha sports development habinay bayan dengan RP Hulo Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.